Hello mga lakotseros, salamat nga sa mga nanood ng ating Module 4.1. Ngayon, magproproceed na tayo into our next topic sa course ng N8N Beginner course, which is sa 4.2, kung saan gagamit tayo ng form trigger, loop, wait, split out, and output parser nodes. Ngayon guys, dito makikita natin yung mini project natin dito, which is AI script generator. So hindi ako naglagay dito ng client and automation specialist conversation kasi guys, this is something na ginagamit namin personally ng asawa ko. Kung makikita nyo yung TikTok namin, karamihan doon, yung post namin is video for affiliate marketing. Minsan nga, nauubusan ka na ng script, shot list na gagawin mo dahil sa araw-araw na pagpo-post mo. Kaya naisip namin, gawin namin to parang AI na ang gagawa ng draft, i-curate na lang namin. And ngayon, i-share namin ito sa inyo. Ano nga ba yung goal ng workflow na to? Okay, the first one guys is meron tayong form trigger para mamimili tayo sa products kung alin lang yung gusto nating gawin. Kasi hindi naman araw-araw or weekly, lahat ng products gagawan mo ng video. So that's the first thing. Pangalawa, naranasan nyo rin ba na nagpagawa kayo ng inyong script kay ChatGPT pero ang layo sa gusto nyong tono, ang layo kung paano kayong gumagawa talaga ng existing videos nyo? Ito yung solution dyan guys. Ang gagawin natin ay bibigyan natin siya ng previous scripts natin with the keywords and also kung anong product yon. Kasi ito yung magiging reference niya, aaralin niya paano ba kayo magsalita. Ano ba yung keywords na gusto nyo para sa product na yon. And then from there, may reference na siya kung paano siya ang gagawa ng scripts. So ang output natin guys dito ay dalawa. First is yung new script. Papakita niya ano yung product, keyword, and then ano yung hook na ginamit niya dito sa script. And then per script, bibigyan ka na rin niya ng shot list kung ano yung magandang shots na gawin mo based sa script na yon. And then guys, per experience, hindi naman lahat ng script bago yung shots mo. May mga pwede kang gamitin sa ibang script, especially kung same product. Kaya ang ginawa natin ay may second output siya, which is isa-summarize niya lahat ng shot list dito sa new script natin and then ibibigay niya ilan lang ba talaga yung shot list na kailangan mo doon sa product. At ang maganda nga dito guys, dahil binigay natin yung reference, kung makita nyo yung new script na ginawa niya, especially dito sa melatonin guys, makita nyo dyan, ginagamit niya mismo yung introduction na lagi mong ginagamit. Gaya niyan, sabi niya, lakotseros, para sa mga estudyante at empleyado na grabe ang anxiety at stress kaya hindi makatulog, alam nyo ba na nakaka-apekto yan sa performance nyo? So yan, kasi melatonin yung product natin dyan. So ang point ko lang guys, unlike na nagtatanong ka kay ChatGPT tapos huhulaan lang niya kung paano mo gustong sabihin o paano ka magsalita, mahihirapan ka talaga magkaroon ng script na pwedeng gamitin in your production. Pero dito sa workflow na to, since finid nga natin sa kanya, yung kung paano tayong magsalita noon, madali na niyang maya-adjust yung output sa gusto natin. Having explaining the goal, start na tayo sa ating module 4.2. Okay, gagawa tayo ngayon ng bagong workflow and then ang trigger natin ngayon guys ay form trigger. Ngayon, sa N8N form guys, ito yung pipiliin nyo, yung trigger na to. Ang mangyayari dyan guys ay lalagay nyo siya ng title, required yan. So, lagay na lang natin dito is AI script generator. And then, pwede nyo nang hindi lagyan ng description, maglalagay na kayo ng elements. Sa elements guys, lagyan nyo lang yan ng field name. So, select product. And then guys, dito maraming pamimilian dyan. Pwedeng ang isa-select nila ay date o kaya pwedeng text lang, magta-type sila manually or number, password. So, depende sa use case nyo. And sa use case natin ngayon, ang kailangan natin actually ay drop-down list para hindi na tayo mahirapan mag-type ng mga product natin. So, idagdag ko nga lang yung mga product natin dito. Ayan. So, una si tumbler bag, add lang kayo ng option. Sunod natin si sando. Ayan. Sunod natin si pastel. And then, ang last natin ay melatonin. So yan guys, yan yung mga lumang product na sinubukan namin. And then, since sabi ko nga kanina, pwedeng marami yung product na gagawin natin siya dito na multiple choice. Yan. Once na okay na yan guys, pwede nating i-execute at ganito yung magiging itsura niyan. Maglalagay siya ng pop-up and then pwede kayong mamili kung sino yung gagawan. So sabihin natin, ang gagawin natin si tumbler bag, sando, and melatonin and then submit natin. Once na sinubmit nyo yan guys, eto na yung output niyan. Ang gagawin ko, ibabak ako and ipipin ko lang siya para kadara natin hindi na natin siya kailangan sagutan ng sagutan muna for now. And then kung makita nyo guys, one output lang yan. Ang gusto natin, ma-loop natin siya per product. So kaya i-introduce ko sa inyo ngayon yung split out node. So hanapin nyo lang si split out node. And then sa split out node guys, tatanungin lang niya kayo kung alin dyan yung gusto nyong split. So ang gusto natin ay yung products. And then pag in-execute ko yan guys, makikita nyo tatlo na yung output. Mas makikita nyo yan dito sa labas, tatlo na siya. And then from there, maglo-loop na nga tayo sa kanya. So let me introduce to you guys ang ating loop node. So pag clinic nyo yan, loop,
And then, makikita nyo dyan, loop over o kaya split in batches. Yun yung ibang term na ginagamit sa kanya. Click nyo siya. And then, ano ba yung batch size? So sa batch size guys, 1 lang yung ilalagay natin kasi ang gusto natin ay isang product lang kada loop yung ipaprocess natin. So pag nag-back tayo dito and then in-execute ko yung buong workflow, makikita nyo guys, 4 na beses siyang umikot. So kung makita nyo dito guys, meron tayong history kung ano ba yung pre-process niya. Pag clinic ko to, ang unang output niya ay tumbler bag, sa second loop ay pastel, sa third loop ay melatonin, and then sa last, wala na kasi tapos na niyang i-loop lahat. Kaya niya ginawa yan para may output niya dito sa branch yung 3 ginawa niyang product. So yun guys. So kung makita niyo kung ilalayo ko yan, 3 dito, meaning naka 3 ikot, and then 3 rin ilalabas niya sa done branch niya. Kung ano man yung mga pre-process niya. Okay? So ayusin ko lang ulit yan and then proceed tayo. Kung eto guys, nakikita nyo dyan, nakalagay dyan, replace me, mamaya ko na ibuburahin yan para lang alam natin na maglulup tayo dyan. Ito yung buburahin ko yung branch niya. Mamaya natin ituloy ito. So ang gagawin kong next dito guys, ay ipupull na natin yung existing script natin for reference ng ating AI. So alam nyo na to guys, dun sa loop branch, mag-a-add lang tayo ng Google Sheets natin and then yun ulit get rows. And then dito sa get rows, hahanapin lang natin yung ating template. So ito siya. And then kukunin ko yung previous scripts. So gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, dapat ang ipaprocess natin ay per product. Kung hindi nyo idadagdag dito yung filter, ang mangyayari kukunin niya lahat ng script. Kaya mag-add tayo dito ng filter and then select nyo yung product. Ngayon, kung ano may naka-loop, meaning iyan yung pre-process ngayon, iyan yung ilalagay nyo dyan para yung product lang na yon yung lalabas. So ito nga guys, ayan na yung next step natin. Pag in-implement natin yan, dahil tinanggal ko yung loop, doon lang yung first product lang muna yung ipaprocess niya. So gagawin natin yon para makontinue nating matest yung mga susunod na workflow. So execute nga natin to. And then since naglabas na siya ng 55 products, i-pin ko lang ulit yan. Select nyo lang and then P. Ayan. Para hindi siya humatak ng data. Hindi mahirapan yung N8N to process it as we test. Ngayon, gaya ng sabi ko guys, eto na yung ipapasa natin sa AI para i-study niya yung existing data natin. And again, kung naalala nyo, yung topic natin sa 4.1, 55 items yan, hindi dapat 55 beses din i-analyze ni AI. What we will do is we will use again the aggregate node like last time. Pipiliin natin yung all data into single list para pag in-execute natin yan, 1 item na lang siya. From there, pwede na natin siyang i-feed sa ating AI node. Mag-a-add lang ako dito ng ating AI. And then, isa-select natin dito, define below. And then, ang ibibigay nga natin sa kanya is yung buong data dito sa user prompt. Pero ayusin natin ng konti yung user prompt natin. Pag nag-enter ako dyan guys, kailangan kong ilagay na mag-create siya ng 5 scripts with shot list. So, see the data for reference below. Pag nagdagdag kayo ng text dito sa expression guys, magiging puro object yung output data. Kaya ang gawin nyo, dagdagan nyo lang yan ng .to JSON string. And then, makikita na niya yung complete data. So, gaya nga ng sabi ko na nakaraan, sa AI node, yung dynamic data should be on user message. Usually, ganun nagfa-function ang AI node. And then, mag-a-add tayo ng option to set the system message. So, ang gagawin ko itong expression para malakihan ko siya dito. And then, meron na akong pre-prepare na prompt, guys. So, paste ko lang dito and then i-run through ko kayo ano ba yung sinabi ko sa prompt. Ang sinabi ko sa kanya is helpful affiliate marketing expert siya na tutulungan tayo to create script and shot list na rin. And then binigyan ko lang siya ng rule. Una, study all the data given. Para alam niya paano ba tayo magsalita o gumawa ng script dati. Then create a script that sounds like the given data. Tapos, pinarefine ko sa kanya para yung script will be for an affiliate marketing video and not sounds like a video advertisement. Kasi guys, sabi nila, hindi ako affiliate marketing guru, pero sabi nila, magkaiba ang tono ng affiliate video sa sound ng advertisement video. Hindi ko mapapaliwanag further kasi sabi ko nga, hindi ako yung affiliate marketing expert. So, if you are into affiliate marketing, siguro search nyo na lang paano ba talagang nagkaiba yun. So, ayoko magsalita regarding that kasi hindi ako expert with that. And then, sabi ko sa kanya, make it relatable na meron siyang pain points and then solving them. Dapat ganun yung script na i-output niya. And then, gaya nga ng sabi ko, binigay natin sa kanya yung primary keyword and secondary keyword na gusto natin at sinabihan ko siya na at least gumamit siya ng isang primary keyword and secondary keyword sa script na ibibigay niya. And then, pinagawa ko siya ng script na dapat 15 to 30 seconds lang pag binasa ko. And then, yung script dapat ay Taglish or Tagalog-English wherein 80% dapat is Tagalog.
Pagkatapos niyan, sinabi ko sa kanya na you should provide at least 5 script and then meron dapat yon na 3 seconds hook doon sa script. And then finally, sinabihan ko siya na also provide not more than 5 shot list na magko-complement doon sa script na ginawa niya. So yung numbers na to guys, pwede nyo i-adjust yan, depende sa kailangan nyo. So yan lang kasi yung need ko, kaya yan yung nilagay kong numbers. Okay? Balik na tayo sa AI natin. Ang una natin gagawin guys sa ating AI ay maglagay ng chat model. So, ang gagamitin ko nga dito is si Google Gemini. And then, ang pipiliin kong chat model dito guys, ayan na, si 2.5 Flash. Kasi yan yung mas malaki yung rate limit. So, as we test, yan na yung gagamitin ko for now. Pwede naman kayong gumamit ng mas mataas na model or even kung may paid AI API kayo, gaya si OpenAI or yung iba pa, pwede naman yun yung gamitin nyo. Okay? And then, balik lang ako sa AI agent natin. Tapos, lalagyan ko lang siya ng tool, which is our think tool. Gaya nga na nasabi ko nung nakaraan guys, kung logical or creative thinking ang kailangan, maganda lagyan nyo siya ng think tool, wala na kayong isa-set dyan. To make it think further sa request natin. And then, i-introduce ko sa inyo guys yung output parser. Kasi ang mangyayari dyan, pag hindi natin lagyan ng output parser, ang i-output sa inyo ng AI ay isang napakahabang text na mahihirapan kayong piliin alin ba dun yung unang script, pangalawang script, pangatlong script. Kaya ang gagawin natin dyan guys ay magre-require tayo ng specific output format. Magdadagdag ngayon tayo ng output parser. Ang pipiliin natin ay structured output. So guys, ito yung sample niya. So, ano ba yung dapat na output niya guys? So, kung kayo ay merong idea kung paano gumagana ang JSON format, pwede nyo nang gawin yan. Kung hindi naman, mag-ask lang kayo guys kila ChatGPT and then bibigyan niya kayo kung ano gusto nyong format. Pero explain ko lang kung bakit ganitong format yung ginawa ko. So usually, ang JSON format guys, ang isang entry is napapaloob sa bracket. And then sa bracket, ang kada column niya ay napapaloob sa curly bracket. And then, kada column should be merong name ng column and then merong entry separated by comma. Okay? Iyon yung concept niya. So kung i-interpret natin itong JSON format ko, ang sinasabi natin ay maglabas ka ng isang output, kailangan merong column ng hook, script, and then shot list. And then sinabi ko lang sa kanya na yung shot list, kailangan may shot list 1, then sineseparate ng /n. Ang /n guys is enter pag nasa code ang pinag-uusapan. So parang hindi tuloy-tuloy yung shot list kahit papano. Next line niya ilagay yung second shot list para hindi mahirap basahin. And then yung mga wala namang specific format, lagyan nyo lang ng 3 dot kasi ano lang naman yan, kung ano may hook na binigay niya, text lang yan, ganun din sa script, text lang naman yan. So ganun lang guys yung kailangan nating output dito. After that guys, minsan nalilito pa rin sa AI sa mga output na binigay natin. Kaya ang ginagawa ko dyan, naglalagay ako ng autofix format and then nag-add ako ng model. So gamitin pa rin natin yung free ni Google Gemini. And then we can also use that model. Okay, so pwede na tayo mag-back sa canvas natin. Linisin ko lang, ayan. So lagay lang ulit natin to dito. Ayan. Tapos pwede na natin i-save and i-test run natin yung hanggang sa unang AI step natin. Okay, execute na natin ngayon yung workflow. So, ayan na nga, complete na yung kanyang pag-process. Ang gagawin ko guys, ipipin ko na yan para hindi tayo mag-request na mag-request. Iyan muna ang sample data na yan, yung i-workout natin for now. So, ang gagawin ko, i-click ko yung AI and then, kung makita nyo guys, meron na siyang output dito. Makikita nyo, nandyan yung hook, script, and then shot list. Nandito yung pangalawa, hook, script, shot list. So, data guys, nagbibilang siya usually nagsisimula sa 0. So, dahil 5 yung request natin, dapat makita natin hanggang 4 yan. So, ayan, 5 yung in-output niya. Nandyan na yung hook, nandyan yung script, nandyan yung shot list. So, ang next thing guys ay ilalagay na natin siya sa ating Google Sheets, which is nandito sa new script natin. Ngayon guys, ang problema, isang output lang yan. Ngayon, dyan sa isang output, ang mangyayari, pag nilagay nyo yan sa Google Sheets agad, ang i-fill up niya, isang row lang, tapos nandyan lahat. Gusto natin per entry ay malagay sa ating Google Sheets. Having said that, gagamitin ulit natin si split out mode. So gaya kanina guys, i-split lang ulit natin kung ano yung nilabas ng AI na kada isang output. So makita nyo dyan, nandyan yung output 0, output 1. So meaning, ang i-split natin is yung pinakaibabaw na output lang. So pag in-execute ko yan, makikita nyo guys, kung gagawin kong table, ayan na siya. Nandito yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-5. So kamukha na niya halos yung ating Google Sheets node. Having said that, punta na ulit tayo sa Google Sheets. And then, gagamit naman ako ng append row in sheets. Ngayon guys, hindi ko ginamit yung append and update kasi wala naman akong exact ID dito. Kasi kada labas niya ng script, syempre iba-iba naman yan. So, append lang tayo ng append. And then, piliin lang ulit natin yung ating Google Sheets. And then, doon naman tayo sa next row, which is new script. So, nandyan nga guys, makikita nyo, kailangan nyo ilagay yung product. Saan nyo ba makukuha yan? So, dahil sinelect natin product, makikita natin dyan dito sa aggregate node, kunin nyo lang yung pinakauna dyan na product.
And then yung keywords na ginamit, yung pinakauna. And then yung mga next entry guys, ito na yung galing sa AI natin na in-split natin. So una yung hook, sunod yung script, and then sunod yung shot list. Okay? And then pag okay na yan, pwede na natin i-execute yung step na yan. So successful na nga guys, tingnan natin kung na-update yung ating Google Sheets. So nandyan na nga siya. Kung makikita nyo, nilagay niya anong product yan, ano yung keywords, ano yung hook na ginamit niya. So nakita nyo guys, nakita niya kasi na ang ginagamit kong intro, Lacocheros. So ginamit niya, ayan, Lacocheros, pagod ka na bang kabibit-bit ng tubig sa labas? Ayan. O kaya, ito naman, ilang beses ka nang nawalan ng tumbler, Lacochero? Sayang, di ba? So ayan na siya, yung mga script. So pag binasa nyo yan, tapos pinanood nyo yung mga affiliate marketing videos namin na ginawa ko, halos magkakasound siya. And then bibigyan na nga niya tayo ng shot list. So nandyan, sa unang script daw, maganda yung user, looking tired, fanning self, so siguro init na init, and then showcase tumbler bag, so something like that. Ngayon guys, pag binasa nyo yung shot list, minsan nauulit yan. Kasi hindi naman nga sa isang script, gagawa ka ng 5 shots, medyo mahirap na production yon. Kaya, ang gusto natin, masummarize to. Ano lang ba talaga yung magkakamukha dito? And then, i-output niya dito, per product, ano yung shotlist na yun. Para malaman natin, in production, okay, mag-video na tayo. Ito lang pala talaga yung mga kailangan ko i-video. And then, as I do the editing, babalik lang ako dito. Ano yung script, ano yung shotlist na gagamitin ko sa lahat ng video na ginawa ko. Okay? So, ang gagawin natin, guys, iyon na muna yung gagawin natin. I-split na natin yung ating workflow. So balik tayo dito sa canvas, and then ang gagawin ko guys, dito ako mag-i-split kasi nandito naman yung ating lahat ng output. So from here magdadagdag ako, pero let me introduce you guys si wait node. So pag clinic natin yung wait, tatanungin kanya kung ilang seconds ba siya mag-aantay. So as a refresher lang guys, pakita ko lang sa inyo kung ano yung rate limit. Sa free tier guys, ang ginagamit natin ngayon ay si Gemini 2.5 Flash. And then ang rate limit niya ay 10 per minute, and then meron lang tayong 2,500 token per minute. Ngayon guys, gagawin lang natin ng simple computation. Sa isang minuto, merong 60 seconds. Ngayon, pag dinivide natin siya sa 10, 6 seconds dapat tayo mag-antay para sa isang minuto, maging 10 lang yung request natin. Pero guys, tandaan nyo dito, sa workflow natin, ginamitan din natin na pwede siyang mag-request sa ating parser para gamitin niya kung waring hindi pa nakuha yung tamang parser, siya yung mag-aayos. So meaning, it can request at least 2 na request sa isang workflow. So to be safe guys, ang gagawin ko sa kanya ay pupunta ako sa ating wait node, and then pag-aantayin ko na siya ng 20 seconds sa kada process. Okay? Ngayon, kung mas mataas naman yung rate limit kung ginagamit yung model, pwede niyong babaan yan. Okay, back na tayo. So ngayon guys, gagawin ko, ipipin ko muna to para hindi siya mag-save sa ating Google Sheets, and then iraran ko lang muna to para mag-execute yung ating 20 second na wait node. So ayan na nga, tapos na yung wait node natin. Ipipin ko lang siya para hindi tayo mag-antay ng mahaba guys as we process yung next step. Mag-add na nga tayo ng ating AI node ulit, AI agent, and then ganun ulit, ilalagay natin yung define below. Ngayon, from there, ang bibigay lang naman natin sa kanya is yung in-output ng unang AI natin, lahat yon, and then lakihan lang natin. Tapos, lalagyan lang natin siya ng konting concept. Ang gagawin natin ay please summarize the shot list below. So ang gagawin natin para maging string ulit siya is to JSON string dito. And then, ayan na nga, mag-enter lang ako ng isa pa. Nandito na yung complete prompt natin sa kanan. So, ayan lang yung user prompt natin. After that, doon na tayo sa system prompt ulit. And then, gawin ko lang ulit siyang expression para malakihan ko siya. And then, ready na nga rin ulit yung ating prompt dyan. So, ito siya. Explain ko lang ng konti. Lakihan lang natin. So sinabi ko sa kanya, isa siyang helpful creative assistant. You will help the user to summarize the shot list para maging madali sa product video shoot. Okay? Ngayon binigyan ko lang siya ng 3 rules. Okay, yung number 1, study muna ulit yung given data and match the same shot list. Sinabi ko rin dyan na they might not have the exact word. Kasi minsan magkaiba yung word pero same lang talaga yung shot list nun guys pag binasa nyo. So, ito ng AI yung mag-evaluate nun. And then, sinabi ko sa kanya na remove mo yung duplicate shot pero retain mo yung isa. Kasi baka i-remove niya yung duplicate and then hindi na niya i-output yon. So, mahalaga na sabihin nyo na i-retain yung isa. And then lastly, sinabi ko sa kanya na i-order mo yung summarized shot list in a way na makakatulong dun sa magvi-video shoot. Nasunod-sunod na siya para pag nag-video yung magvi-video shoot, hindi siya patalon-talon ng scene. So, ganun yung sinabi natin sa AI na to. Having said that guys, lalagyan ulit natin siya ng model. So, si Gemini ulit. And then, after that, balik lang tayo dito. Lalagyan lang ulit natin siya ng tool, which is think tool. Kasi creative ulit yan and somewhat logical yung thinking.
balik tayo sa kanya guys. And then, ang gagawin na nga natin ay magre-require tayo ng output. So, i-on ulit natin yung specific output format. Magdagdag lang ulit tayo dyan ng structured parser. And then guys, gaya kanina, babaguhin ko lang yung default niyan. Ang default naman nito guys ay sinasabi ko na yung JSON na to, magbigay ka ng isang output na nandun lahat ng shot list. Pero yung shot list, paghiwa-hiwalayin mo ng row. So, ayan guys. So, kung makita nyo, ito, ibig sabihin nito, isang column, different rows. So, kung hindi kayo maalam sa JSON format guys, tanong nyo lang kay ChatGPT kung paano gumawa ng JSON format, depende sa gusto nyong table output. So, siya na magko-convert nun guys. And then, gaya nga kanina, mag-auto-fix din tayo para sure. And then, bigyan lang ulit natin siya ng Gemini model dito. After that, ay balik na tayo sa canvas. Medyo magulo na siya. Clean up ko lang. So, ayan na siya. Ito yung loop natin. So, ayan na guys, yung ating medyo kompletong workflow. So, ang gagawin natin, iraran lang ulit natin para mapin natin yung output ng AI na to. So, execute ko yan, i-skip na niya lahat ng nakapin. So, nakita nyo, doon na agad siya nag-process sa ating AI. Kompleto na nga yung processing niya, tingnan na natin yung output ng ating AI. So, kung makita nyo dito guys, binigyan ka na niya ng isang output na magkakahiwalay yung shot list. So, doon sa 5 script na may tigil 5 shot list, na summarize niya into 7 shot list ang kailangan. Okay. So, gaya kanina guys, ipipin ko lang yan para hindi siya mag-process. And then, like kanina, isang output lang yan kung mag-zoom tayo. Ayan, one item, i-split out ulit natin siya. Split out. Ngayon, kung kanina guys, ang in-split natin is yung output kasi may multiple output 1, output 2. Kung makita nyo dito, meron lang isang output, merong isang shot list, and then yung shot list yung marami. So, dapat ang i-split natin is yung shot list. So, yung shot list, yung i-drag ko dyan, and then pag in-execute ko yan, nandyan na nga, magkakahiwalay na yung shot list for that product. So, back lang tayo. And then, dahil nga magkakahiwalay yan, pwede na natin idagdag si Google Sheets ulit and then append row lang ulit tayo. And then, with that guys, prepare ko na yung shotlist summary. Ang gagawin niya ay bibigay niya yung product. Ano ba yung shotlist ng product na yan? So, balik lang tayo dito. Hanapin lang ulit natin yung Google Sheets natin. Oops, mali, hindi yan. Itong affiliate generator. And then, doon naman tayo sa shotlist summary. After that, dalawang kailangan natin. So, makukuha ulit natin yung product dito sa aggregate node. Itong product, lagay lang natin dyan. And then, yung binigay niyang shotlist. After nyan guys, ay pwede na nga nating i-output ito. So, ang gagawin ko guys ay lakihan ko lang and then execute workflow ko lang. So, i-skip na niya guys lahat ng nakapin. And then, dapat, ayan, okay na. Makita natin dito na, ayan, nilagay na niya. So, sa Tumblr bag natin, na merong 5 script dito, na meron tigli 5, actually, tiga-4 lang pala yung binigay niya. So, merong tiga-4 na shot list. Na-summarize niya yan guys into 7. So ito na lang yung kailangang shotlist. Then kung mapapansin nyo, sinort niya yan. Depende kung paano nyo i-shoot yung product. After that, halos kompleto na yung ating process. Pero hindi pa natin nalulup sa ibang product. Ngayon, kukompletohin na natin yung ating loop. Guys, ipipin ko lang muna to para hindi siya mag-process na mag-process. And then, pwede ko nang idugtong yung loop natin dito. Pero gaya nga ng sabi ko, nakalagay dyan guys, replace me. Pwede nyo nang i-delete yan. Pero bago ko i-delete guys, kung ma-realize nyo, in-output niya to, and then tatawag na naman tayo ng AI sa susunod na loop. Going back to the rate limit, kailangan muna ulit natin mag-add dito ng wait time, and then that wait time should be also 20 seconds. Okay? And then, after that, pwede ko nang burahin to. Yan. Tapos, i-clean up lang natin. So, ayan na yung workflow natin. Pero, bago ko guys i-run yan, matatandaan nyo, dito sa goal natin, makaka-receive tayo ng email once na yung workflow is okay na. So, kung maalala nyo kanina, kung i-zoom ko lang dito sa ating loop item, yung output nito kanina, 3, kasi 3 yung product na niloop natin. So, isang email lang yung gusto nating ma-receive. Kaya ang gagawin natin, mag-a-add tayo dito, una ulit ng aggregate node. Yan. And then, i-output lang ulit natin as single output. Hindi naman mahalaga kung ano yung output niya kasi yung email natin is pretty much direct na. Tapos na yung process, makikita mo yung result dito. Something like that lang. So, after ko siya ma-aggregate guys, dito. So, ayusin ko lang siya. Ayan, dito natin sa taas ilagay yan. Tapos, pwede na tayong maglagay ng Gmail. And then, send message lang tayo. And then, dyan sa send message, so, lagay lang natin yung receiver natin, si lakwatcheros.zv@gmail.com. Yan. And then, lagay ka lang ng subject, script, and shot list generation. Done. Done. Yan.
And then dito sa message, simple text message lang tayo. Gawin ko lang expression para malakihan ko. So maglagay lang tayo dyan, hi, the script and shot list are ready. You can see it here. Yan, ganyan lang. And then lagay lang natin yung ating link, kung alin ba yung link ng ating Google Sheets para i-click na lang natin sa email. And then closing remarks lang, warm regards, N8N Creative Assistant. So ganyan lang guys. Mas close ko lang yan. And then, kung maalala nyo last time na maglalagay siya ng link pag hindi natin in-off yung N8N attribution. So, i-off ko lang ulit yan. After that, linisin lang natin workflow. Ayan na siya. Pwede na natin siyang i-test. So, ang gagawin ko bago ko i-test guys, ay buburahin ko muna yung existing na nilagay niya dito. Yan. Sa ating script. And then, buburahin ko lang to para hindi sobrang dami nung titingnan natin mamaya. Sa production guys, hindi nyo kailangan burahin yun. Mag-a-append siya sa dulo. Kasi kunwari, nagawa nyo na yung shotlist. Pwede nyo lagyan dito ng done para makita nyo ano pa ba yung mga hindi nyo nagawang shotlist. Ganon din sa script. Pero for simplicity, buburahin ko lang para alam natin kung ano yung output niya from the start ng flow natin. So ang gagawin ko dito guys ay i-unpin na natin lahat ng pinin natin na nodes kanina. Kasi kung hindi, yun pa rin yung magiging output niya. So tingnan nyo lang mabuti kung sino yung mga nakapin dyan. And then i-unpin nyo lang yan. Ayan, so zoom lang tayo guys. Double check natin. So ayan, may mga nakapin pa rin. Minsan hindi nawawala. Ayan. So double check natin. Hindi na nakapin. Ayan, hindi na nakapin. Okay, nakapin pa yung weight natin. Unpin natin yan. So ayan guys, make sure na wala nang nakapin na output. Pwede na natin yung i-save. And then guys, ang gagawin ko ay i-run ko na yung workflow. And then sa unang run guys, ay makikita nyo nga, natatanungin ka, sino ba yung gagawan. So iselect na natin lahat. And then pag sinubmit ko yan, i-close ko guys, and then kung maalala nyo, meron tayong 20 seconds wait here, meron din 20 seconds dito. So medyo matagal siya. Ipopost ko muna yung video, balik ako pag tapos na yung workflow natin. So ayan na nga guys, tapos na yung processing ng workflow natin. And then kung makikita nyo pag sinum ko yan, ayan, nag-email na siya. Ayan. So ito yung sinasabi ko kanina guys, bago ko ipakita yung output, kung bakit tayo nag-aggregate bago sa email. Kung i-zoom ko pa ng konti, 20 items yung nilabas niya dyan. So, kung hindi natin ginawang aggregated, 20 emails yung makukuha natin. So, ayaw naman natin nun. So, tingnan muna natin kung na-receive natin yung email, guys. So, punta lang ako dito sa aking email. So, ayan na nga. Nag-email na sila Cocheros Tutorial sa atin. Sabi niya, ayan. So, yung script daw ay ready na and then binigyan na tayo ng link. So, click na natin yan. So, kung makita nyo nga guys, ayan, nandyan na yung hook, nandyan na yung script and shot list. And then, kung makikita nyo guys, yung script, talagang yung tono ng paggawa namin, makikita nyo dyan. Yung una niya, Lacochero, lagi ka bang uhaw? Ayan. Okay, Lacochero, aminin. Ayan yung mga tono ng aming affiliate marketing videos. And then, tingin pa tayo na ibang sample. So, ito, meron tayo ng kay Sando. Ayan. Nandiyan yung mga shot list. And then, kay Pastel. Ayan, Lacocheros, ramdam nyo ba yung init sa biyahe araw-araw? So, nandiyan na yan guys, and then kung ano yung magandang shot list. And then, sabi ko nga, sinamarize natin yung shot list kasi kung lahat ng output na to ay may tig-apat na shot list, yung iba 5, so depende sa script, pero pinamaximize natin ang 5. So, sabihin na lang natin na may 4. Tapos, ang output niyan guys ay 20. So, kung 20 times 4 na shot list, 80 na shot list yan na gagawin nyo, tapos marirealize nyo, ay paulit-ulit lang pala. So, kaya, ginagawa natin, sinasummarize natin yung shot list. Dati kasi guys, manual ko yung ginagawa. Gagawa kami ng script, and then per script, susulat ko yung shot list, and then sa notes, isusulat ko ano ba yung unique na shot list kasi nga, paulit-ulit lang naman yung ibang shot. So, time consuming. So, dito, i-review ko na lang. And then, magdadagdag na lang ako ng shot list kung gusto natin. So, kagaya niyan, kay Tumbler Bag, meron lang tayong 8 shot list na kailangan para doon sa ating 5 script. So, nandiyan na rin yung iba. So, kung makita nyo, ang total nito ay 31 lang. So, 31 shot list lang pala talaga yung summary nung kailangan natin sa lahat ng script kanina. So, hanggang dyan na nga lang guys yung ating module 4.2. So, hopefully nagustuhan nyo to, and dun sa mga nag-affiliate marketing, sana makatulong rin sa inyo to. So, overview lang ng konti guys sa 4.3. Hindi ko pa rin siya napapinalize, pero ito yung idea ko, magkakaroon tayo ng HTTP API request. Para malaman nyo paano bang gamitin yung HTTP node. Kasi very useful siya guys, especially kung gusto nyo lang mag-integrate. Kasi gusto kong i-end yung ating N8N beginner course na medyo ready kayo sa ating intermediate course next time. Which is, gagawa na talaga tayo ng mga agent. Kasi yung agent guys, kailangan natin silang i-feed ng correct data para correct yung bibigay nilang sagot. Which is, usually yung mga data na yon, kunwari, weather forecast, HTTP request through API yon. Gaya ng longitude, latitude, kung related sa location, yung gagawin yung AI agent. So, kailangan natin ng mga ganong API request. And then, hindi pa rin naman
final kung ano yung project na gagawin natin. Pero ang nasa idea ko for now is e-commerce product image generation para dun sa mga nag-a-advertisement na hindi video, kundi nag-a-add sila using their product images. So, eto, makakatulong dun. Pero again, that's tentative. Mag-i-study pa ako and magtitingin pa ako ng ibang workflow na tingin ko is magiging useful para sa lahat. And should be beginner friendly, of course. So, hanggang dyan nga muna guys. Laging tandaan, less manual work, more lakwacha.